sa lahat mga idol. Yan, shoutout sa inyong lahat mga idol. Check lang natin yung ating comment box. Check lang natin mga lods yung comment box natin. Comment lang kayo para makita natin kung gumagana ba siya. Laging yan ang sakit ni FB, yung kanyang comment box. Ayun, James Carl Mangubat. Good PM idol, pa shout out naman po, baka po Friday magpapagawa po ako. So yun. Excuse. So sa Friday magpapagawa si James Carl na naman sa Lipa. So siya po yung ating presidente sa Laguna, no? Laguna chapter sa Sanctuario 4 de Evangelista. Sa bago natin chapter. Sunday bababa tayo dun sa kanila. Bibisitahin natin yung mga bagong member at magkakaroon ng orientation na rin. Maestro Milagro Master, shoutout sa iyo bro. Pagpalain ka pa ng ating Panginoong Diyos. Mabuhay kayo palagi. God bless. Mabuhay ka rin brother. Shoutout din sa iyo. Bongbong Onsenada, shoutout sa iyo. Ander Reyes, shoutout sa iyo. Mapagpalang gabi. Hapon. Bongbong, sino pa ba? Si Van Bril M. Granpil, shoutout sa iyo. Mapagpalang hapon. Mayroong maayong hapon, Commander. Mula kay Doy Escala Candelario, shoutout sa iyo, idol. So yun, shoutout sa ating lahat. So, yun mga idol, napakainam at napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. Lord Dilim, mapagpalang hapon din sa iyo. Shoutout sa iyo. So, yun mga idol, itong ating pag-uusapan ay tungkol nga sa pag-espiritual. Tungkol sa ritual din. Ang topic natin ay tungkol dun sa aking bagong post na chain course. Magkano ring mo, Commander? 1.5 yung bigayan natin dun sa ring. So, yun mga idol, ano? So, yun, chain course yung ating pag-uusapan na paksang pag-uusapan natin ngayon. Ang chain course kasi ay hindi ito isang uri ng basta-basta na lamang na ipinapagawa o ipinagkakatiwala sa walang mga karanasan pagdating dito. San Miguel Arcangel, mapagpalang hapon. Shoutout sa iyo. Dan Roy Gonzales Jr., shoutout sa iyo, mapagpalang hapon. Pagpalang gabi na rin sa'yo. So, yun yung sinasabi natin mga idol, yung tinatawag na chain course, no? Yung kadenang sumpa ay bagay na mapag-usapan natin sapagkat marami tayong nakikita ngayon na iba't ibang mga nagri-ritual sa Facebook o naghihikayat na kayo ay magpa-ritual. Doon sa mga nakakaranas ng ganitong uri ng sumpa o nararanasan sa pamilya, no? Halimbawa, merong isang pamilya na nakakaranas ng pagkasunod-sunod ng kanilang pagkamatay. Yung iba ay taon-taon, yung iba ay buwan-buwan. Seti Amaya, meron po, mag-PM ka na lang. Sa lahat ng mga order ninyo, i-PM nyo ako. Huwag po kayo ditong magtanong. Kasi pwede naman po kayo mag-PM di ba? So, dito kasi meron tayong paksang pinag-uusapan. So, masanay na po tayo na kung meron kayong mga order, ay pwede po kayong mag-PM sa akin upang mapag-usapan natin ng mas maayos. No, ilagay po natin sa maayos na usapan yung ating pag-order, hindi po dito sa ating live. No? So, pwede kayo dun magtanong, i-message nyo ako at sasagutin ko naman kayo.
Dalawa kaming gumagamit ng account ko, ako at si Mrs. So pwede namin kayo sagutin doon. Meron din po tayong TikTok account. So sa TikTok account natin, Commander Leon din, yung makikita nyo doon na account natin. Kung hindi po kayo nakapag-follow sa mga meron TikTok, ay mag-follow kayo. Sa YouTube naman, meron tayong Commander Leon din. Yun lang hahanapin ninyo sa aking YouTube account. So kung di po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo doon. Then iyon, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol nga po sa chain course. Gerald Faith Healer, shoutout sa iyo. Mauro Palding, shoutout. Diosdado Jepe Tulan, shoutout sa iyo. So yun mga idol, nakikita natin madalas sa Facebook na marami ang mga tao na naghihikayat o nakikita natin na nagpo-post tungkol sa iba't ibang uri ng ritual. So, ang tangi kong masasabi sa inyo, sa mga tao na gumagawa ng mga ritual na nakikita ninyo, piliin natin yung tatangkilikin natin. Kasi unang-una, ang pagpaparitual ay hindi basta-basta ginagawa, lalo na kung hindi ito aral sa totoong tinatawag natin, totoong pag-i-spiritual. Yung iba kasi parang ang nangyayari. Mark Alvin Garing, Benas, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. So yung iba kasi nakikita natin may mga ritual, naglipa na, no? Naglipa na yung mga nakikita natin na kung ano-anong uri ng ritual, lalo na sa, yun, sabi nga ni Ivan Bril, M. Granpil, sa TikTok daw madami. Nakikita natin, nagsindi lang ng kandila, kulay puti o kulay itim o kulay pula. Ritual na daw yun. Paring Jay Serbeto, nambobola na naman. Ang pogi, ay kay pogi naman ang kumpare ko. Aha. Pasaway ka talaga, paring Jay. Shoutout na rin sa'yo, pare. Nasan ka man, ingat ka. So, yun mga idol, nakikita natin na karaniwan sa spiritual ngayon. Nagtirik lang ng kandila. Sasabihin nila ito ay isang uri na ng ritual. Hindi po ganun ang kahit sabihin nila mga idol na may iba't ibang pamamaraan ang pagre-ritual. No, may iba't iba. Hindi pa rin matatawag na ritual ang mga nakikita natin na nagtitirik lang ng kandila. Nagsindi lang ng kandila sa altar o pumili lang ng nature na lugar ay isang uri na ng ritual. Tandaan ninyo, ang mga ritual ay may tinatawag na sangkap at panuntunan. Ralph Bautista, mapagpalang hapon. Alfredo D. Guzman, mapagpalang hapon din sa'yo. So yun, pakishare na lang din, palambing na rin mga idol. Pakishare na rin itong ating video. So yun nga, lagi nating sinasabi na hindi po porkit nagsindi ng kandila ang isang manggagamot, ito ay matatawag ng ritual. Sabi ni Evan Bril, M. Granpil, 1.5 isang araw. Tapos yung ritual, 7 days, mahal nun. So may mga ganyan po, no? May nakita nga ako, ritual. Pangalan, Super Ultimate Power Love Ritual. Ha? Ano yung pangalan? May sabi ni parang Jay Serbeto, may nakita nga ako, ritual, pangalan, Super Ultimate Power Love Ritual. Saang libro nakasulat yan? Yung title na yan. Mahanap nga sa aklat ng pagre-ritual. Super na, ultimate pa. May pagkasunod-sunod kasi ang araw, oras, lugar at sangkap kung ano paman. So ayun mga idol, ang pagre-ritual, gaya ng sinasabi ng mga comment dito ng mga kaibigan natin at mga kakilala natin na nagre-ritual, yung pamamaraan niya ay may mga sangkap, may araw at pamamaraan. So kung iyan ay basta ka na lamang magsisindi ng kandila at matatawag na nating ritual, lahat ba ng tao na nagsisindi ng kandila ay pwede na rin tawaging ritual?
kung iyon po ang magiging panuntunan ng isang taong nagre-ritual. So ngayon, ating pag-usapan yung mga bagay-bagay na yan. Lalong-lalo na itong napakadelikado na to sapagkat nangyari na mga idol. Hindi ko ilalabas yung video, may nilabas akong video para takutin kayo sa tinatawag natin na chain course o ang karaniwan sa iba tinatawag itong gulong ng kamatayan kasi patuloy na umiikot sa sa Tagalog yan ang laging terminong ginagamit, gulong ng kamatayan dahil nga bilog patuloy lang na umiikot sa loob ng isang pamilya. Sa mga aklat na aking pinag-aaralan at binabasa tungkol dito, ang titulo nito ay tinatawag na chain course. Sapagkat ito ay parang kadena na duktong-duktong na nangyayari. Hindi man sunod-sunod na taon, hindi man sunod-sunod na buwan, pero yung kanilang uri ng kamatayan ay pare-pareho. Kagaya nga ng sinabi ko, na yung pinakita ko sa video, example yung video, na iba't ibang panahon. Pero yung kanilang pagkakamatay ay may kinalaman sa gulong. So, ibig sabihin sa sasakyan. So, lahat sila ay namatay sa uri ng kamatayan na may kinalaman sa sasakyan. Merong binangungot, may nasagasaan, merong bumangga, at may iba't ibang klase ng uri ng aksidente na may kinalaman sa sasakyan. So, ito ay may katukuyan doon sa pinagmumulan ng sumpa na tinatawag nating chain course. Kasi magkakaduktong yan. So ngayon, pag-usapan natin. Hindi tayo nananakot sa mga ganitong uri ng mga bidyong inilalabas natin, kundi isang aral at isang babala na rin sa mga taong nangangahas na putulin o wasakin ang sumpa, lalong-lalo na kung wala pang karanasan o sapat na kaalaman para pakailaman yung mga ganitong uri na mga sensitibo na pagwasak sa isang uri ng sumpa. Kagaya po lamang ng isang nag-chat sa akin, siya daw ay isang ritualist, combat healing, hindi ko na tutukuyin yung pangalan, humihingi ng tulong sa akin. Humihingi ng tulong sa akin, hindi po ito pananakot, kundi isang babala sa mga taong nangangahas at sa mga taong magpapaputol ng sumpa. Sa mga puputol at magpapaputol, ito ay isang babala. Merong isang manggagamot na almost 20 years na daw siyang manggagamot. Almost 20 years, ibig sabihin napakatagal na. Pero lumapit sa akin, nag-message. Then, bala ko siyang tulungan upang sa kanya naman maalis yung sumpa. Nangyari ang sumpa sa base sa kwento niya, 2015, nang meron siyang ginamot, gamot. Then, pagkatapos ng gamutan, ritual, pinutol yung sumpa ng pagkasunod-sunod ng kamatayan. So, ganito ang nangyari, mga idol. Dalawa yung nangyari. Na-trigger yung sumpa. Sa unang pagkakataon, na-trigger ang sumpa. Taong 2015, winasak niya yung sumpa. Then, na-trigger. So, paano na-trigger? Kung noon, yung nagpawasak ng sumpa, noon nung hindi pa niya ginagalaw, hindi pa niya nire-ritualan, taon-taon may namamatay. Doon sa nagpagawa. Taon-taon may namamatay. Pero, after niya daw ritualan, every 3 months may namamatay. So, ibig sabihin, nag-trigger. Mas lalong lumakas. Diba? Yan yung sinasabi natin. Napakadelikado ito dun sa mga tao na nagpapaputol ng sumpa. Kasi na-trigger eh. Kung every month may namamatay.
Every year, no? Every year may namamatay. Pero after daw niya, ritualan yun, no? Nag-confess sa akin eh. Sinabi niya lahat eh. Sinabi niya lahat. At hanggang ngayon, natatakot siya, kinakabahan siya. Since 2016, na niritualan niya yun, pamilya na yun, na-trigger yung sumpa. Every 3 months, may namamatay doon sa nagparitual. So, nagalit sa kanya yun. Nagalit. Bakit ganun? Nung nakaraang, ganito. No, hindi pa nangyayari. Sabi daw sa kanya, taon-taon. Ngayon, every 3 months na may namamatay. Bata man o matanda. Yun, pagkakasunod-sunod sa loob ng 3 buwan. So, sinisi niya yung sarili niya. Then, alam nyo ba, humingi siya ng isang pagkakataon dun sa pamilya na yun. Nariritualan niya ulit. So, itong nakakatakot. Sinabi niya, nariritualan niya ulit. After 2 years na ganun yung senaryo na nangyayari sa loob ng 2 taon, every 3 months may namamatay. Ganun kabilis. So, after 2 years, dahil na-trigger nga yung sumpa na yun, bumalik siya para ritualan niya. At alam nyo ba, ang pinakamasakit, best friend niya, yung pamilya. Best friend niya yung nagpa-ritual. So, na-trigger. Na-trigger yung na-trigger yung sumpa. So, every 3 months, may namamatay. So, kung bibilangin mo sa 2 taon, ilan na ang namatay doon sa family? 3, 6, 9, 12. Every 1 year, 4 ang namamatay doon sa pamilya. Imbes na sa loob ng 1 taon ay 1 lang. So, nag-multiply. Diba? Nag-multiply yung sumpa, lumakas. So, ayun ang nakakatakot. Then, after 2 years niritualan niya, sinabi niya daw sa kanyang sarili na kahit yung maputo lang yung sumpa, kahit buhay na niya ang kunin. Kahit buhay na lang daw niya ang kapalit. Kasi unang-una masakit sa kanya dahil best friend niya. First time niya na ritualan yun. Dahil yung best friend niya na yun, ay ang mga magulang nito ay hindi naniniwala. Hindi naniniwala sa mga sumpa-sumpa. Normal lang daw na namamatay ang tao at hindi alam kung kailan. Pero yung pagkasunod-sunod na pagkamatay sa pare-parehong buwan sa loob ng 1 taon, paano natin ipapaliwanag yun? At after niya ritualan yung kanyang best friend, ang nangyari mga idol, lumala, nag-trigger yung sumpa. Nag-multiply. No? 4 ang namamatay kada 1 taon. So sa 2 taon may 8. 8 ang nalagas. So doon na niya naisip na kahit yung buhay na lang daw niya ang kapalit, maputo lang yung sumpa. So niritualan niya. Alam niyo sa kanyang pamilya, na kahit na lang yung buhay niya ang kapalit, naputol yung sumpa. Nagmanifest yung kanyang ritual. So, yung tinatawag natin na manifestation, nagkakaroon talaga ng kapangyarihan, no? O bagay na pangyayari na natupad. So, naputol yung sumpa. 15, 16, 17 nang pinutol, 2017 nang pinutol niya yung sumpa. Sa di inaasahang pangyayari, 2019, pandemic, no? Base sa kanyang kwento, pandemic. Nagsimula na ang sumpa sa kanyang buhay. Lumipat yung sumpa. Ito na yung sinasabi natin doon sa video. Kung hindi matrigger yung sumpa, mas lalong lalakas o kaya naman lilipat doon sa gumawa. No? 2019, namatay ang kanyang itay nang dahil sa sakit na virus. No, yung pandemic, may virus nun. Na virus. Ito ang nakakatakot na. Sumunod na 3 buwan,
namatay yung panganay nilang kapatid sa probinsya na namatay din sa virus. 3 months yun Sumunod na naman na 3 buwan daw, sabi niya, base sa kwento niya, sumunod na naman yung pinsan niya. Nagkasunod-sunod yun, mga idol, hanggang sa ngayon. Every 3 months, isipin niyo, 2019 halos maubos na daw sila. Pero ang kinamatay ng mga sakit nitong mga to ay puro sakit sa material. Hindi naman kulam, sakit sa material. Pero pare-parehong malubha na karamdaman na nahihirapang huminga. So, ibig sabihin, bumase dun sa COVID, wala na naman tayong COVID ngayon. Pero bakit pare-pareho yung uri ng pagkakamatay? Yung iba, puro namatay, hindi man sa sakit na COVID, pero ang ikinamatay ay puro hirap huminga. Yung isa naman, nagka-problema sa baga, yung isa daw sa puso, puro ganun. Doon lang nananatili yung pagkamatay. At meron pang binangungot na nakanganga. So, ibig sabihin, hirap din huminga. Hanggang sa ngayon, nagpatuloy yun. So, di ba nakakatakot? Kung hindi man matrigger yung sumpa, maaring lumipat doon sa gagawa. Ito ay isang senaryo ng base sa kwento rin ng isang manggagamot. Kung kaya naghanap din ako ng video na maaari kong gamitin content upang magbigay babala sa mga nagpaparitual at sa mga nagriritual. So ano ang sistema ngayon na ginawa ko bilang isang manggagamot sa spiritual at may kaalaman tungkol sa pagriritual, paano putulin, may mga bagay akong ipinagawa sa kanya. Wala man ako doon sa kanila, ubos ng lahi, tol. Yes po, walang pinipili, kahit sanggol, kahit matanda, kahit bata, babae man o lalaki. Ganon katindi yung sumpa na lumipat sa kanya. Nakakahiyaman na sabihin na ito ay isang manggagamot kung bakit hindi ko na rin binabanggit yung pangalan. Para na rin sa ngayon hindi na siya nanggagamot Sad to say na sabihin sa inyo na ito ay isang manggagamot talaga na nakikita ko rin to nagpo-posto. So ako nag-isip din ako parang hindi ko na siya nakikita ganun. Hindi kami magkakilalang tunay sa personal. Pero may mga time na nagko-comment din sa akin to, umaakyat din sa live ko, nagko-comment sa live ko. Hindi naman umaakyat nagko-comment lang. So kakilala ko to sa social media na isang manggagamot din at ritualist. So, tinamaan mga lods. Itong ating live ay gabay sa inyo na hindi basta-basta pinangangahasan yan. So, ngayon meron akong pinapagawa sa kanya na gagastos siya ng malaki para sa sarili niya. Kasi marunong naman siya mag-ritual Marunong naman siya mag-ritual, marunong naman siya gamutin ang sarili niya, pero ayaw ko man ituro yung kaalaman ko dahil sariling kaalaman to Pundasyon ko to mga idol. So bakit ko ituturo sa iba? So agimat ng mangyan, kamusta ka na rin pare? To okay lang tayo. At lecture muna tayo dito sa So yun mga idol, pakisuportahan agimat ng mangyan. At ang kanyang account na dating account ay nahack. So akala ko ba ang pangalan mo ay yung tunay mong pangalan? Ito ba yung gamit mo ngayon? Official account mo na ba to? So nahack kasi yung dating account niya, pakisuportahan kung sa mga naghahanap. So ito, meron na naman siyang gamit agimat ng mangyan. So, pakisagot kung ito yung official mo, ito yung bago mo. Kasi kung ito yung nahack, baka mamaya follow nila yan at kawawa din yung mga Kasi nakita ko, labay yata yung gamit mong account Maklabay yung account na gamit mo. So, kung ngayon binago mo yung pangalan, binalik mo sa agimat ng mangyan, pasusuportahan natin to.
Kasi yung gamit niyong nakaraan, mga idol, yung maklabay na yun, agimat ng mangyan na nakita natin. Eh, ang sinabi sa akin ni Paring Mac, nahack yung agimat ng mangyan. So, ayun. Balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Mga idol, iba yung pag-iingat sa pagtanggap ng iba't ibang uri ng gawaang espiritual. Hindi dahilan na tayo ay nakakabasa lang ng mga libro na Latin o orasyon. Nakakapanood tayo ng mga ritualan ay gagayahin na natin. Iba yan par, agimat ni Kamangyan. So, eto no pare. Ito yung official niya mga idol. Agimat ni Kamangyan. Pakipollow na rin, pakisuportahan. So, yun mga lods. Yan yung kanyang official na. Pakisuportahan, pakipollow. So yun, mabalikan natin yung ating sinasabi na pinag-uusapan, na sinasabi natin na sa spiritual, hindi tayo basta-basta na nakakapanood lang na nakita natin, nag-drawing ng hexagram yung nagre-ritual, nakita natin puting kandila yung ginagamit, nakita natin 6 na puting kandila, gagayahin natin yung format, ipapalibot na natin yung 6 na kandila dun sa format na ginagawa, gagayahin na natin ngayon. Alam nyo ba kung bakit gumagawa ng hexagram ang isang ritualist? Ito ay tinatawag naming selyo na magbibigay sa amin ng harang upang hindi kami pasukin ng mga negatibo o gawa ng itim na mahika para hindi sa amin mapunta. O kaya naman, ang kahulugan nito, kaya namin nilalagay doon sa loob ng hexagram yung aming mga rituals upang hindi nila makontra. Magsisilbi itong harang o bakod o selyo na hindi mawawasak ng kalaban nung gumawa yung ritual na aming ginagawa. Maaari niyong magaya ang format, pero hindi niyo magagaya ang mga dasal na inuusal namin, maging pamilin at kapamamaraanan. Tandaan natin, ang kaya lang nating gayahin ay yung nakikita ng ating mata, yung format. So, doon tayo mag-ingat. Baka mamaya yung ginagamit natin format ay maging dimension. Nandun sa gitna yung mga nire-ritualan mo mga pangalan. Mga ginagamot mo, nandun sa gitna. Binabanishing mo. Winawasak mo yung karga. Inaalis mo yung mga negatibo, kamalasan, sumpa o anuman. Winawasak mo upang gumaling. Sa senaryo kasi ng pamamaraan na dahil ginaya mo lang yung format na hexagram, hindi mo naman alam kung sino yung mga tatawagin. Unang-una, kaya namin po nilalagyan ng hexagram dyan dahil yung hexagram ay selyo ni Haring David. At si Haring David ay may tinawag na 6 na anghel. Yun yung katotohanan. Bibigyan ko na kayo ng clue. No? Sa mga gumagawa niyan, sa mga nangangahas na maglagay ng hexagram. So kapag kayo ay naglagay ng hexagram, may lihim na pangalan na tatawagin kayo, 6 na anghel. Tandaan ninyo, kung may liwanag, may dilim. At kung may dilim ay may liwanag. Balanse o equal ang mundo o ang daigdig na ginagalawan natin. Kung meron tayong tinatawag na 72 angel names of God, merong 72 demons. Kung meron tayong tinatawag na 24 asyano, meron naman 24 malalakas na ranking demons. So tapatan yan kung ilan ang meron. So kung meron tayong tinatawag na 7 angels, meron ding tinatawag na 7 ranking devils. Tapatan kasi yun mga idol. No? Ngayon pa lang, diretsahan, sabihin ko sa inyo, tapatan yan. So yun ba naiintindihan at naabot na ng inyong kaalaman? Kung meron kang tinatawag na 6 na tanod sa selyo ng hexagram, meron ding 6 na demonyo sa selyo ng hexagram. Bigla kang nag-ritual kamo.
bigla ka nag-ritual, ginaya mo yung format ni manggagamot. Naglagay ka ng hexagram, nag-drawing ka, nilagyan mo ng kandila. Yun yung gagawin mong tanod o harang. Ano yung pangalan ng anim na anghel? So dahil wala kang tinawag, maaaring yang anim na pwesto ay Diablo ang lumapit dyan. Diablo ang matawag mo. Kasi unang-una, blanco yung lugar. Nilagay mo lang naman kandila eh. Pintuan yun, mga lods. Yung anim na yun, pintuan yun. So sa anim na pintuan na to, sa anim na sulok ng pintuan na to, ay may nagbabantay na anim na anghel. Para naiintindihan nyo, hindi kayo gaya ng gaya. Kasi mamaya mapahama kayo eh. So sa anim na anghel na to, meron ding tinatawag na anim na demonyo. Na once na gumawa ka ng hexagram, kahit hindi mo tawagin yung pangalan ng mga diablong ito, pag nakita nilang bakante yung daanan ng ginawa mong lagusan doon sa selyo, kung magkukusa silang pumunta doon. So ano yung mangyayari? Imbis na gumaling yung pasyente mo, sino nagbasbas? Yung mga evil spirit. Wala kang kaalam-alam dahil hindi mo alam na yun ang maaaring maganap. Hindi po ito pananakot. Yung sinasabi ko na to, hanapin ninyo sa aklat ni Enoch. Kung paano gamitin ang selyo ng hexagram. Kung ano yung mga panganib at kung ano yung mga tagumpay na may maaaring mangyari. Kaya nga po yung tinatawag na seal of hexagram ay ginagamit natin yan na sagradong bagay. No? At alam nyo ba na ang sagisag ng anim na sulok ng hexagram ay sagisag ng Diyos na si Yahweh. Maraming nagsasabi, marami akong nakikitang nagre-ritual gamit hexagram kapag ka nagkukulam sila, kapag sila ay nagpapamarusa. Kaya inaakala ng maraming tao na ang hexagram, ito ay sa demonyo. Marka daw ng demonyo. So kung ito ay isang uri ng marka ng demonyo, bakit ito nasa bandila ng Israel? At ang ibig sabihin kung bakit siya nasa bandila ng Israel, yung anim na sulok na yon ay anim na letra ng pangalang Yahweh, na Diyos na nagpalaya sa pagkaalipin ng bayang Israel. Yun po yung ibig sabihin nun. So ito, karagdagan na lang sa inyo. Hindi ko nga dapat ito sinasabi. Kasi unang-una, dapat nakatago yung mga ganitong kaalaman. Dahil maraming nangangahas kapag narinig nila, yung pala yun. Yung pala yun. Kaya nga po ang ginagamit ko na hexagram is na pentagram o anuman. Bakit hexagram ang ginagamit ko? Kasi ito po ay pagpapalaya. Ngunit kapag ito ay ginamit mo sa kasamaan, ito ay tinatawag na pagsakop. Kapag bumaliktad or nag-reverse ang iyong ritual. Kapag hindi mo natawag yung anim na anghel na nakatanod dun sa anim na sulok ng hexagram, maaaring Diablo ang tumambay dyan. So, imbis na kalayaan dun sa mga biktima ng kulam o black spell, hindi eh. Pagkaalipin, hindi po kalayaan. Magiging alipin dahil reverse eh. So, hindi alam ng iba yun. Basta-basta ko na lang nakikita. Minsan nanonood ako ng live, di lang ako nakikialam. Pinapanood ko rin yung mga record videos nila na pinopost nila sa Facebook. Kita ko, hexagram yung ginagamit. Iniintay ko, tinotodo ko yung volume, inaantay ko na banggitin yung anim na anghel. Walang binabanggit. Minsan maririnig mo, Adonai, Adonai, Adonai. O makapangyarihan ng Adonai. At anim na letra yan. Anim na letra ang Adonai. Maaring pwede mong gamitin sa hexagram.
Pero hindi po sa ritual na panggagamutan. Ibang pamamaraan yun yung kay Adonai. Sa ibang pamamaraan yung ginagamit. Ritual din. Pero si Adonai yung gagamitin mo para dun sa 6 na sulok. Pero sa ibang pamamaraan yun. Hindi yun sa panggagamutan. May bagay na pag-aanuhan nun. No? Nakita ko, vanishing daw. Tapos ang tinatawag si Adonai. Kung sasabihin natin na may iba-ibang pamamaraan, kaya sa ritual, may iba-ibang pamamaraan, samantalang ang ritual ay may makikita tayong pattern. At ayan ay nakalagay sa 2 uri ng libro na pinanggagalingan, na pinaka-standard kung saan nanggaling at nagmula ito. Number 1 na, saklat ni Enoch. Pangalawa, saklat ni Solomon. Nandun yung mga totoong pattern. Pero bakit may nakikita tayo na ibang version sa sarili nilang kaalaman? Ang tawag doon, experiment. So, papayag ba kayo na magpaparitual kayo sa mga tao na nag-experiment lang kung tatalab ba o hindi? Yun yung sinasabi natin. Mga tunay na kaalaman, mga idol, ay meron mga pattern yan. Ang iba sasabihin, iba naman kasi pamamaraan mo Pamamaraan mo nasa libro. Ako, binana ko sa ninuno ko Ninuno mo. Samantalang yung iba na nagsasabi na ninuno nila, yung iba dating magtataho, manggagamot na ngayon. Yung iba, dating mangingisda, manggagamot na ngayon. Yung iba, dating driver ng jeep, manggagamot na ngayon. Tapos, wala namang family background na meron silang mga ninunong manggagamot. Pero nang bigla ang manggagamot na sa Facebook, nakakapanggamot na, nag-Facebook live, nag-post, bigla na nagkwento na yung kanila daw pamamaraan ay tinuro ng kanilang mga ninunong manggagamot. Sana totoo na nanggaling yan sa mga ninunong manggagamot. At totoong meron kayong family background ng pagiging manggagamot. Kasi gasgas niya yung mga ganyan salita, karaniwan. Lalo na sa Facebook, maririnig natin, may nag-post ng medalyon, galing yan sa lolo ko. May nag-post ng mga orasyon na napulot lang sa mga post ng ibang mga manggagamot na nagpo-post. Pwede bang magtanong, saan po gamit ito? Pagtanungin mo saan ang galing sa lolo ko. So, ibig sabihin, sa dinami-dami ng mga bagong manggagamot ngayon at mga manggagamot noon, lahat pala ng mga lolo ay manggagamot. Subalit bakit nung panahon noon, ilan-ilan lamang ang mga manggagamot? Bakit ngayon dumami yung mga bagong manggagamot? Ang kanilang kwento ay ang kanilang mga ninuno, ang kanilang mga luluhin ay manggagamot. So, ibig sabihin, kung ganun karami yung mga manggagamot ngayon na may luluhin na manggagamot, ganun din dapat karami ang manggagamot noon. So, gets nyo po ba yung sinasabi natin? Kasi yun yung gas-gas na kwento Ginawa nilang defense mechanism nila yung salitang lolong manggagamot. Sa lahat na lang. Sa live, sa post, sa pagtatanong, sa mga gamit. Iisa lang ang pinanggalingan ng mga gamit nila. Saan galing tong anting-anting mo? Sa lolo ko na antingero. So, ibig sabihin, nung panahon pala noon, lahat pala ng manggagamot ngayon, antingero pala yung kanilang mga lolo.
Eh di ba dami palang antingero noon? At bandami rin palang manggagamot noon. So ngayon, kung ganun karami yung mga manggagamot ngayon, at ang lahat ng mga manggagamot ngayon ay mga luluhin na manggagamot, eh bakit ang tao noon hirap na hirap ang maghanap ng manggagamot? Dumadayo pa sila, patawid ng dagat. O yung mga nasa tawid dagat, pumupunta ng Maynila para lang lumapit sa isang manggagamot. So, naintindihan niyo po ba yung klase ng senaryo? Tinatawag nating paglikha ng isang kwento upang masabi lang na talagang sila ay literal na manggagamot. So, yan yung base ng pinag-uusapan natin dito ay may kinalaman po sa base ng pag-uuri ng pag-ritual. Kagaya nga po na sinabi ko, experience na ng isang manggagamot, 20 years na siyang nanggagamot, tinamaan pa. May mga nagre-ritual ngayon, gumagamit ng hexagram. Sino yung kanilang tinatawag? Paano nila pinapagana yung selyo? Imagination? Or yung tinatawag natin na pagsasanay habang nagre-ritual. So nakakatakot. Nakakatakot yung mga ganun, Lods. Lalo na kung experiment lang. Hindi mo pwedeng pag-eksperimentohan yung mga kliyente o pasyente ninyo. Kung may kaparaanan kayo, nagamutin yan sa pamamagitan ng combat healing, doon yung gamutin. Pero kung hindi naman talaga kayo marunong mag-ritual at gagamitan nyo ng ritual at nakita nyo yung pattern para lang masabi na ritual, hindi lang ako combat healing. Ritualista din ako. Kasi alam ko yung pattern. So alam nyo yung pattern. Yung pagdodrawing ng hexagram. Yung paglalagay ng kandila sa paligid. Ang tanong, ano yung pamilin? Sino yung tatawagin? Paano baklasin? Hindi kasi pwedeng experiment lang o experience lang na basta-basta natin gagawin yan. Kagaya nga ng sinasabi ko base dun sa kwento ng content yung ginawa ko na video. Isang manggagamot ang tinamaan. At hanggang sa ngayon, halos maubos na yung kanilang lahi. Isipin nyo, 2019, anong taon na ngayon? 26. Every 3 months, may namamatay sa pamilya niya ng sarili niyang pagkakamali at kagagawan dahil lumipat sa kanya yung sumpa. Dahil pinuputol niya yung sumpa ng kamatayan ng pagkasunod-sunod, lumipat dun sa manggagamot. So mula 2019, umiral yung sumpa sa kanya. 2026 na ngayon, every 3 months may namamatay sa kanila. So ilan na ang nauubos sa kanila? Aantayin pa ba natin yung ganong isang uri ng pangyayari? Isusugal ba natin yung mga mahal natin sa buhay? Walang mabuti sa nangyari. Niritualan niya, na-trigger. Imbes na sa loob ng 1 taon, 1 beses lang may namamatay, ang nangyari doon sa nagparitual. So, sa halip na maputol, nag-trigger. No? Nag-trigger. Ngayon, nag-trigger, sa loob ng 3 buwan, may namamatay. So, sa loob ng 1 taon, 3, 6, 9, 12. Ibig sabihin, yung taon-taon dapat na meron lang namamatay dun sa nagparitual, 4 na doble. Diba? 4 na, naging 4, yung namatay. So ngayon, dahil hindi sumuko si manggagamot, pilit niyang pinutol yung sumpa. Naputol yung sumpa. Pero lumipat naman sa kanya. At mula noong 2019 hanggang sa ngayon, every 3 months may namamatay sa kanila. So hindi to pananakot, kundi isang bagay na babala doon sa mga tao
nakontento na sana kayo sa combat healing, marunong kayong magbaklas, o hindi man kayo nagpapasampa, combat healing, nangahas. Nagre-ritual sila, ritualista na rin ako. Tinanggap ka na nga ng tinanggap ka na nga ng mundo ng espiritual ng larangan ng espiritual kahit na baguhang manggagamot ka, pag akyat mo ng banahaw, pagbalik mo manggagamot ka na. Tinanggap ka na nga ng larangan no? Dahil wala nang magagawa, sabi mo, manggagamot ka kamo So, tinanggap ka na ng larangan ng espiritual. Nakakita ka nagre-ritual, ginaya mo yung format, ritualist ka na rin. Sana, wag lang kayo tamaan ng mga sakit na yan o mag-reverse sa inyo. Yung sinasabi natin, no? Marami ang mga nagpapasampa o hindi nagpapasampa na nabaklasan lang. Pero pag pinasok mo ang mundo ng ritualan, iba na yun. Dalawang bagay lang ang kainatnan mo. Mapahamak o magtagumpay. Pero mas malaki ang kapahamakan kaysa sa tagumpay kung wala ka namang sapat na talagang totoong kaalaman. At pwedeng mas higit pang ikapahamak ng mga riritualan nyo. Sa halip na gumaling, baka mas lumala. So maging doon sa mga nagpaparitual, isa itong babala. Nawa kung kayo ay magpaparitual, nawa hanapin nyo yung mga tamang tao. At mga taong nakakaalam talaga sa ritualan. Hindi yung pagka may nakita kayong nagre-ritual, napapanood nyo kanyo, nagsindi lang ng kandila, nakarinig kayo ng naglalatin o nag-orasyon, umuusal-usal, yun na yun. Kagaya na sinabi ko, ang ritual may sangkap, at ang ritual ay may panahon, at may sapat na kaalaman. Cram Divine Healer, mag-live ka 2 accounts sa sabay TikTok at FB. Ang hirap wala akong 2 ganito wala tayong stand. Mataas kasi tong stand ko, Lodge. No, paring Cram, mataas to. Naisip ko na rin yun sa TikTok tsaka sa FB. So, balak ko. Kaya lang, parang mahirap 2 titignan kung ganun. So, kung magkadikit siya, pwede sana para nakaano lang sa akin. Bibili pa ako ng isang stand. Wag lang daw kay Ossie. Si Ossie may mga ritual din. Nakakatakot yun. Nakatawag yata ng Diablo yun, kaya ganun na yung isip nun. Baka hindi na nga si Ossie yun. Mantakin nyo, nakakita ka na nagre-ritual. Ang liit ng bilog. Ang laki-laki niyang tao. Tapos yung sarili niya, ganito itsura idol Ano? Parang isang upuan na ang laki-laki mong halimaw. Nakaganyan siya doon sa liit ng bilog. Warasing. Sipin ninyo nagre-ritual ka, ganyan yung itsura mo. Ganyan yung kamay nyo. At ang nakakatakot pa nun, yung mga kandila, nandun na sa gilid ng damit niya, kung nasunog yun. Diba? Ang pagre-ritual, kaya nga sinasabi natin, tamang lugar at panahon din. Tamang lugar, kasi unang-una, dapat komportable ka. Hindi yung hirap na hirap ka Laki-laki tao, naiipit na yung tiyan niya. Hindi na po Indian seat ang tawag doon. Mantakin nyo nakaganyan ka. Indian seat pa ba yan? Ganyan ka, laki-laki mong tao. Pinagkasya niya yung katawan niya doon sa gitna ng bilog. Baka sabihin ng iba, may kanya-kanyang pamamaraan. Ngayon lang ako nakakita ng ganong uri ng ritual. Bilog lang talaga. Sinulatan ng chalk. Nilagyan ng mga nakapalip. Kulang pa nga yung kandila Hindi ko alam kung ilan yung ginamit na kandila doon. Tapos may talagang ipit na ipit siya para hindi siya masunog. Kung nasunog yun, naku po, lechon. Lechon mga idol, ang kalalabasan. May pagkakalabaw. Ano ba talaga ang pagkatao niyan? Kalabaw ba o
ang daming pagkatao ni Ose. May nagsasabi, para daw hippopotamus. May nagsasabi, parang baboy. Ito naman, kalabaw. Malapit sa kalabaw. May kalabaw kami noon, pangalan, si Damulag. So yun mga idol noon, sinasabi natin. Yan yung mga instrumento ng gaya. Gaya na lang ng gaya kung ano lang magawa. Sayang daw kasi yung space. So nanghihinayang siya sa space. Sa damit niya pag nasunog, di siya nanghihinayang. Yung hexagram ko nga sa church, mga idol, napakalaki. Kita niyo yung hexagram ko doon. Pag pumapasok ako sa loob noon, pag mahal na araw, pumapasok ako doon para magtahas o manalangin. Dahil yung damit ko ay mahaba, yung meron talukbong, ingat pa rin ako. Tinitignan ko kahit kung talagang sasayad dun. Pero maluwag naman yung space at hindi ako nahihirapan. Komportable ako. Hindi man ganun kaluwag talaga. Mantakin mo yung ritual niya. Ganun siya kalaking tao, mga idol. Ang laki-laki. Diba? Ang laki-laki mong tao, yung bilog mo, parang maliit pa sa planggana eh. Nakaganyan eh. Oh, ganyan. Layo natin video para makita nyo itsura. Dapat ganyan, komportable ka, nakababa yung paa mo. Then, inhale, exhale. Nakakapag-meditate ka ng maayos. Ganyan, no? Tinitignan pa niyang ganun yung gilid niya kung sasayad yung kandila, eh. Nakaganyan yung upo niya. Tapos, tas nagdasal ng warasing-warasing. Hindi mo maintindihan kung ano. Kung nasunog yun dun, sana nga, matsanas na lang ang kulang kung nasunog siya dun. Kasi pag-ritual dapat komportable ka sa ginagawa mo eh. Yung walang abala, yung walang ingay. At nakakapag-isip ka. Yung ganong klase ng pamamaraan, mga idol, mag-isip na kayo kung ritual talaga yun. So hindi lang yun yung sinasabi natin. Wala tayong pinapatamaan dito sa ating pinag-uusapan. Ang sinasabi natin dito, kung nakakakita tayo ng mga tao na nagre-ritual ko ng ganun. Kasi uso yan eh. Pag nakita nila yung gumamit ka ng hexagram, gagawa din sila ng hexagram. Yung 6 na kanto niyan, may pangalan ng 6 na anghel. Yung 6 na anghel na yung kailangan mong tawagin upang maging gabay at tanod dun. Haharangin niya lahat ng iistorbo, lahat ng hahadlang dun sa ritual na ginagawa mo. Hindi sila papayag na masira yung ritual mo. Para yung mga tao na inilalagay mo dun sa gitna ng hexagram, magamot mo. Mabaklas mo yung mga dapat baklasin. Paano yan kung hindi nga nila alam yung tatawagin? Blanco, yung 6 na sulok. Kapag kaganyan ng blanco, tawag ka ng tawag, hindi mo nun alam yung pangalan ng tatawagin nyo, baka damonyo talaga yung lumapit doon. So, imbis na gumaling, lumala pa yung sakit. So, yun yung nakakatakot. Yung sinasabi natin, lalong matrigger. Diba? Lalo na sa pagbabaklas ng sumpa. Yung sinasabi nga natin sa pagbabaklas ng sumpa eh. Kaya nga naglabas ako ng video na nagbigay ako ng isang paalala na maaring matrigger at lumala yung sumpa o kaya naman lumipat doon sa taong magre-ritual. So yun mga idol yun yung mga bagay na nakakatakot. Hindi natin alam kung ano kapahamakan yung pwede nating matamo sa mga pinaggagagaya natin na hindi naman natin naintindihan yung ginagawa ng iba. O alam natin ritual. Kaya nga may mga pamilin, may mga panawag, may mga dasal. So yun yung sinasabi natin. Isang uri ng ritual. Hindi basta na lamang. Marami po yan sa online ngayon. Tapos minsan may makikita tayo. Magpo-post.
Healing ritual online. Tapos nakita mo isang pirasong kandilang puti. Yun lang, kandila lang talagang puti. Marami nga lang, kasi marami daw nagpa-ritual ng healing online. Ritual healing online daw. Alam nyo, kahit simpleng tao, pwedeng gawin yan. Maglagay ka ng isang kandilang puti at manalangin ka, napagalingin ka ng amang kataas-taasan, pwede. Pero hindi po ritual ang tawag dun. Panunuyo. Humihiling ka. So, usong-uso yan. Ang dami yan. Makikita mo talaga, ritualan daw. Nakalagay, ang meron lang, isang batong puti, isang kandilang puti, tapos kalikasan yung paligid, makikita mo. Nagre-ritual daw siya. No? So, yung mga papasabay ng ritual mamaya. Makita mo, tinitignan ko doon sa video, ano kaya sangkap ng gamit nito? Na hindi man lang pinahida ng ng healing oil yung mga kandila ng healing ritual daw. Wala man lang nakita ka na kahit na pahida ng yung kandila, pahidan man lang ng ng langis. O wala ka man lang makitang pangalan na nakalagay sa kandila. Ang makikita mo lang talaga yung mga batong-patungan, puting bato, tapos kalikasan na, naggagaganon na. Ritual na yung ginagawa ko. Pag iyan na trigger, mas kawawa ang pasyente. Kasi unang-una, sino ba yung nire-ritualan mo? Yung kandila lang ba? O yung sarili mo? Kasi wala ka man lang makitang pangalan. Kandila lang talaga, sinindihan. Nilagay sa, naghanap ng magandang bato. Malapad-lapad ng konti, sinindihan yung kandila dun. Tapos, naka-injansit sa nagre-ritual ako. Kahit sino kayang gawin yan eh. Yung mga hindi naman nakakaalam, saka gusto kang gumaling, nagpa-ritual daw ko, no? Magkano po ritual? May kita mo sa comment, magre-ritual ako mamaya. Ang daming comment. Taas inabangan ko yung video. Sabi ko mukhang magaling na ritualist to Ang daming nagko-comment Nung inabangan ko yung video, nakita ko, bato, kandila, doon sa likod ng bahay nila na may mga puno-puno. Ritual na yun. Wala ka man lang kasangkap-sangkap na ginamit. Ang ritual, may kaugnayan sa mga sangkap, mga lods. Kasi nga ritual is babaylan ang gumagawa niya nung unang panahon. Sa makabagong panahon, kahit hindi babaylan, pagka may karanasan at kaalaman tungkol sa pagre-ritual, pwedeng gawin yun. Pero kung wala namang karanasan at hindi mo naman alam kung paano mo riritualan, hindi po ritual ang tawag dun. Parang healing online pa rin yun, mga idol. Yung iba, nag-healing online, nakikita niyo yung pamamaraan, may naka-attach na pangalan at birthday dun sa kandila. At yung kandila, pinapahidan nila ng healing oil, then binabaklas nila. O yun, healing po yun. Healing online ang tawag doon o healing, distance healing. Pero yung duduktong mo pa, healing online ritual, hindi na po angkop yun. Doon pa lang malalaman nyo na. Kaya yung iba nagsasabi, iba pag nagpo-post, o distance healing o healing online, makakita ng kandila, pangalan o anuman. Iba nga nagpapausok pa, papausukan pa yung kandila habang may umuusok. No? Na ganun nila, talagang pinapausukan ng kamangyan. So bakit kamangyan? Kasi kamangyan, pampaalis. Minsan kitang-kita mo sa video, binubudbud yung dilaw, tsaka yung itim. Ano na nangyari? Bakit po hindi pa pwede? Hindi yun angkop. Kasi alam nyo ba na ang kamangyan ay ginagamit sa pampalayas at ang insenso ay ginagamit sa pantawag? So ano bang ginagawa mo? Di ba pinapaalis mo yung sakit, binabaklas mo? Bakit ka gumamit ng insenso? Ang insenso ay pantawag. Di ba kapag meron nga tayong mga kahilingan, sa mga pampaswerte, insenso ginagamit natin sa mga kahilingan. Yung mga inchik, may mga kahilingan sila, ginagamit nila insenso. Pangtawag. So ngayon, ritual
ritual healing online ka kamo, magpapauso ka, ang gamit mo, insenso kamangyan, pauusukan mo yung kandila. So, anong ginawa mo? Pinaalis mo yung sakit at tinawag mo pa ulit. Di ba nakakatakot na yung mga ganong ritual? Tinawag at pinaalis. O pinaalis o tinawag. Kasi ganun lang, vice versa lang naman yun eh. Kasi yung ginamit, mali yung pamamaraan. Kung gumamit ka nga ng sangkap, yung sangkap naman ng ginamit mo, hindi tugma. Diba? Alam naman natin na ang kamangyan ay pampaalis talaga. At ang insenso ay pantawag. So yung sabay nila, katwiran nila, nabili ko sa tindahan insenso, tsaka kamangyan yung binigay sa akin, magkasama sa plastic. Ba't di mo pinaghiwalay kung talagang alam mo? Dapat yung ginagamit nyo, alam nyo rin kung ano. Diba? Dapat alam nyo kung ano yung ginagamit ninyo. Kasi ritualist kayo kanyo manggagamot kayo kanyo bakit yung sangkap hindi nyo alam? Oh, gumamit ka nga ng sangkap, hindi mo naman alam, hindi naman angkop. Minsan ba proud sila? After ng live, ginamitan ko ng insenso at kamangyan yan. Matindi yung ginamit ko dyan. No? Gagaling na yung mga may karamdaman. Kahit mga elemento mababaliw sa inyo. Dahil pampalayas tsaka pangtawag yung ginamit ninyo. Ano ba talaga? Tinatawag ba ako nito? Pinapalayas ako nito. O diba, sa tingin ninyo, hindi magti-trigger? Kung may espiritong gumagambala dyan, ginamitan ng insenso kamangyan. Ano nangyari dyan? Di na-trigger yan. Sabi nun, may sayad yata tong manggagamot na to. Nag-house cleansing, ginamit nun sa bahay. Pantawag, tsaka pampalayas. O pampalayas, o pantawag. Di, alis siya, balik siya, alis siya, balik siya. So, ano nangyayari na? Kasi sa mga tindahan, hindi naman nila alam yan Basta na lang sila benta ng benta. Kasi wala naman silang alam dyan. Alam nila, pampausok yan. Hindi naman nila alam kung paano gagamitin. Bilang isang negosyante, kung ano yung meron, yun yung ititinda niyan. So ngayon, bilang isang manggagamot ka kamo, dapat alam nyo kung anong ginagamit nyo. Yung isang bagay na importante dyan, alam nyo dapat kung anong ginagawa nyo. So kasi CNF din siya, tawag sa'yo mapagpalang hapon. Napansin ko siya kanina. So, ayun mga lods, ganun nun, sinasabi natin sa pagre-ritual, may mga bahagi na pamamaraan dyan. May mga bahagi na dapat mong gawin at dapat mong gamitin na angkop dun sa iyong ginagawa. Kung kayo ay humihiling, meron kayong mga kahilingan na magkaroon kayo ng trabaho o ma-promote sa trabaho o magkaroon kayo ng business o pangarap nyo magkaroon ng bahay, insenso ang gamitin mo kasi hinahalina mo o tinatawag mo yung mga espiritu na magbibigay sa iyo ng dagdag na swerte o kaginhawahan. Pero kung tatawag ka sa mga espiritu, tapos gamit mo insenso at kamangyan, ano mangyayari dun? Wala. Kasi angkop na pagtawag at angkop na pamamaraan. Yung iba sasabihin yan, bakit yung sinuob ko, ginamit ko insenso at kamangyan, binalot ko ng kumot, gumaling naman. Igagaling talaga yung pinawisan, lalo na yung mga may trangkaso. Pag pinawisan yan, gagaling yan, kaya nga suob Yung mga tinatawag natin ng mga lamig-lamig sa katawan yan, maaalis. Kahit nagamitan mo yan ng insenso o kamangyan, dahil sa init, lagay mo sa ilalim ng upuan yung pampausok, nakakumot yan, nakatalokbong. Yung pawis niya, lalabas lahat, yung mga lamig. Gagaling yan. O, diba? Pero ganun pa man, mali pa rin yung sangkap na ginamit mo. Kasi nga, pinapaalis mo yung sakit Insenso at kamangyan ba naman ang gamitin? Hindi tinawag at pinaalis yun. So, ganun lang mga lods. Kasi sa mga pamamaraan at iba't ibang uri ng
gumagamit ng ibang pamamaraan. May mga sangkap at ano yan. Kaya sinasabi natin dito, sa pag-spiritual, may mga bahagi na naggagaling-galingan, nagdudung-dunungan. Yung sinasabi natin. Na yun nga sinabi ko sa inyo, nakapulot lang ng mga orasyon sa post. Sinulat sa notebook, nakaipon, manggagamot na sila. Yung iba, umakyat ng banahaw, pagbaba. Pagbalik sa bahay nila, no? Umakyat ng isang araw sa banahaw, pag uwi ng hapon. Kinausap ako ng banal na espiritu, manggagamot na daw ako. Tapos yung iba nakapulot sa GC ng mga orasyon. Namulot ng 1 linggo. Susunod na linggo, manggagamot na rin. Tapos maririnig mo, ako, ganitong ginagawa ko. Ako ganyan. Ako ganito. Eh di ikaw na. Dito naman, wala naman tayong inaano. Tinuturo lang naman natin yung tama. Di ba? So yun meron tayo kasing tinatawag na tamang pamamaraan. Hindi yung pulot-pulot lang at akala ninyo, ganun-ganun lang. Kaya nga sinasabi natin dun sa kinikwento ko kanina. Yung nag-chat sa akin, almost 20 years na siyang manggagamot. Nang siya ay nagritual, na trigger. So imbis na sa loob ng 1 taon, yung kanyang clients ay isa lang ang namamatay, sa loob ng 3 buwan may namamatay. So ibig sabihin, 4 na beses na ang namamatay magmula ng kanyang ritual. Another ritual niya, so naputol yung sumpa, lumipat naman sa kanya, siya naman yung namatayan ng namatayan. So yun yung pinaka-point natin dito. Hindi tayo nagmamagaling o nagpapagaling-galing. Na sasabihin ko, ito yung pamamaraan ko, ito yung ginagawa ko. Ito yung akin, ito yung tama, ito yung sundin nyo. Hindi. Kahit na ipagduldulan nyo dyan, nasabihin ninyo, ito yung pamamaraan nyo, ito kayo, ito ganyan kayo. First of all, hindi naman namin tinatanong. Pangalawa, hindi rin kami nagpapagalingan. Ikatlo, ang tinuturo dito ay pamamaraan. So, mapapansin nyo ba, mga Lods, no? Karaniwan sa mga ganitong senaryo ng klase ng pagla-live natin, hindi nawawala yung pagbubuhat ng sariling upuan. Ano sinasabi natin pagbubuhat ng upuan? Yung paksang hindi mo naman tinatanong ay kusang lumalabas sa kanilang mga sinasabi. Na ako ay ganyan, ako ay ganito, ako ay ano. Unang-unang wala naman nagtatanong eh. Dapat, yung paksang sinasabi mo ay nauugnay dito sa ating tinatalakay. First of all nga, wala naman talagang nagtatanong eh. Na ako ganyan, ako ay ganito eh. Bakit kailangan ikwento? Diba? Unang-una, ang layunin niyan ay makilala yung kanya sarili. Ang kanilang sarili. O pagdudulan sa iba, yun na yung kanilang kaalaman ay ganito at ganyan. Kahit hindi mo tinatanong, lalabas ng kusa. Samantalang nagbibigay lang naman tayo ng karagdagang kaalaman dun sa mga taong nais maniwala. At hindi po tayo nakikipagpagalingan. Minsan, sasabihin natin dito na kapag nanggagamot tayo, ganito, combat healing, yung ginagawa natin, pinapasampa natin yung pasyente, yung kaluluwa dun sa pasyente. Ayun yung pamamaraan ko. Ganon, kikwento natin. Yun yung topic, ano? Bigla na lang may makikita ka dyan. Ako, ginagamit ko yung sheneng shong shing shang shong shang shang. Sinulat pa yung orasyon dun sa baba. Ganito ginagamit kong orasyon, no? So, kailangan nyo po bang ipangalandakan yung mga orasyon ninyo para malaman ng tao na marami kayong orasyon? Na marami kayong alam? Na magaling kayo? Hindi po yung nabasehan. Ang basehan dito, no? Ang pakakatandaan natin, ang basehan.
yung mga taong napapagaling mo. Hindi basehan sa spiritual yung dami ng orasyon. Kasi kung ako, pagbabasihan ko lang yung dami ng orasyon, para maging magaling ako, hindi sana magsawa ako dito sa mga libro dito. Napakaraming libro dito, parang library na. So, ibig sabihin ba, napakagaling ko dahil marami akong orasyon. Dapat ipinaglangalandakan ko yan dito sa mga live ng My Live. Pupunta ako dun sa My Live, tapos sasabihin ko, ito yung orasyon na ginagamit ko. Kug mento sumigaso, antiminit pulido. So, yun. Para tayong si Osi niyan. Diba? Yun yung sinasabi natin. Kung minsan may mga napipikon sa akin, totoo naman sinasabi ko kayo mga idol, sa tingin ninyo, mag-live kayo. Tapos hindi mo tinatanong, may maglalapag ng orasyon na eto ginagamit ko. Diba? Upaw. Mababaw. Kasi kung talagang malalalim yung mga yan, hindi niyan ilalabas yung mga orasyon na mga ginagamit nila at ipangangalandakan sa live. Kasi iniingatan mo Unang-una, pagka nalaman ng iba, ito palang ginagamit nito. Alam na nila kung paano ko kontrahin. Tignan nyo, sa mga matatagal na manggagamot, walang ganyan. Mas marami sa matatagal na mga manggagamot na yung sarili na lang nila ang iniisip nila. Hindi na sila nagkikwento-kwento kung paano, anong mga ganyan. Ngayon lang, sa larangan ng espiritual, sa dami-dami ng mga bago sa espiritual ngayon, na nagpapanggap na talagang sila ay mga matatagal na sa espiritual. Kasi unang-una, kung talagang matatagal na sa espiritual yung mga yan, dapat kilala ko yung mga yan. Real talk yun. Kasi kung nasan ang mga antingero at manggagamot, nandun din ako kadalasan. Wala na nga yung tambayan dun sa magmula yung pumutok yung Mount Pinatubo. May tambayan dyan noon ng mga espiritual. Katulad din ng Banahaw yan na inaakyat. Sino mga inabot yun? Yung mga nasa spiritual pa rin ngayon na inabot nyo ba yung umaakyat sa Mount Pinatubo? Di ba akyatin noon yun para makakuha ng mga ng mga tubig doon noon nung hindi pa pumuputok yun. Sa Mount Arayat, ngayon may mga umaakyat pa rin. Sa Mount Banahaw, San Cristobal, tambayan sa Quiapo, tambayan ng mga antingero sa Ermita. May simbahan din na tambayan sa Cavite. Na dati may mga tambayan din ng antingero sa Baclaran. Pero napakarami ngayon sa social media na sinasabing napakatagal na nila sa spiritual. Bakit hindi ko naman nakakita sa ganun? Kasi hindi daw sila pumupunta dun. Kasi alam nyo ba, na parang chain ang spiritual. Kaya hindi nyo maluloko yung mga matatagal na sa spiritual. Na sasabihin nila na matagal na ako sa spiritual. Since birth. Sana all. Since birth daw, na hindi mo makilala yung pagmumuka, na hindi mo man lang nakikita kung saan lugar. Diba, huwag na natin paglulukuhin yung mga sarili natin para hindi po kasi hindi, sa larangan ng espiritual, hindi yung tagal mo. Hindi kung kailan ka nagsimula sa espiritual, yun ang magiging basihan para maging magaling ka. Ang basihan sa spiritual, yung dami ng iyong natutulungan. At isa pa yung dami ng iyong kaibigan. Hindi nyo napapansin? Kung saan man ako pumunta, nilalapitan ako ng kapwa manggagamot ko, baguhan man o hindi. Humihingi ng payo, o gamit, o makadawa o pampalad lang. Pero karaniwan sa baguhan ngayon sa spiritual, ang susuplado nyo
Real talk yun, mga idol. Karaniwan sa bago sa spiritual ngayon, ang susuplado. Ang tataas ng tingin ninyo sa mga sarili ninyo. Kahit nakasalubong mo yan, kahit kilala ka niya, hindi ka niya babatiin. Nakaganon pa yung noon yan pag naglakad. Sa Banahaw, pag pumunta ka, kilala mo man o hindi ang nag-spiritual sa panahon, nung hindi pa pumasok tong hayop na pandemic na to. Wala pang pandemic noon, pag nagbabatian, magkakilala man dyan o hindi. Ave Maria Purisima, sasagutin ka kagad yan. Sen Pecado Concebida. Yung mga batian namin dun. Punta kang Quiapo, makita mo yung mga rituals doon. Bless be. Bless be. Oh. Ngayon, pag may nakasalubong ka na baguhan sa spiritual, nakatingala. Yun ba yung kapatid sa spiritual na tinatawag mo? Mga antingero ng Quiapo, pag makakasalubong mo, kakamayang ka. Utol ang tawag sa'yo. Doon pa lang mararamdaman nyo na kung mga matatagal na talaga yung mga yan. Base sa kwento nila, pag nagla-live sila, pag nagpo-post sila, matagal na daw sila sa spiritual. Hayaan mo sila, Lods. Basta tayo, di katulad ng mga asal nila. Tanyo? Yan sinasabi natin. Sa pag-uugali pa lang na nasa isang spiritual, malalaman mo na kung sino talaga yung mga taong matagal na sa spiritual. Unang-una kasi, pag matagal ka sa spiritual, nalulupig mo na yung kayabangan. Nalulupig mo yun. Ikalawa, natututo ka ng magpakumbaba. Karaniwan kasi ngayon mga idol, nakapagpasampa lang, feeling nila kataas-taas na ng mga kapangyarihan nila. Di alam na mga magaling kuno na albularyo sila tungkol dyan, Mander. Tinan nyo, ang daming ang daming nagre-react sa sinasabi ko rito. Bakit? Kasi ramdam nila. Kilala nila yung mga matatagal din sa spiritual. Alam nyo, sa totoo lang mga idol, no? Kami, na matatagal na sa spiritual, pag nakakita kami ng mga sabit-sabit sa liig at naramdaman namin na nasa spiritual yan, gagawa kami ng paraan. Hindi para hawakan o kamayan sila kasi may mga sensitibong mga manggagamot, ayaw na hawakan. Base sa kanilang kaalaman, pag-iingat yun at nire-respeto namin yun. Gagawa kami ng paraan para malakasalubong namin yan. Bubuelta kami yan pag nakita namin sa Quiapo. Tanungin namin, Lods, nanggagamot ka ba? Sabi niya, hindi, nag-aaral lang ng proteksyon sa sarili. So doon, nagkakaroon ng pintuan. Nabubuksan yung pintuan ng pagkakakilanlan. Pagkakaibigan at respeto sa bawat isa. Ngayon, iba. Kita mo niya, namimili. Tapos yung mata, likot. Ang likot ng mata. Ngayon, namimili ng mga medalyon doon sa Quiapo, nakatutuwad-tuwad doon. Ganyan-ganyan, no? Tapos panay ang hawak sa medalyon. Di mo malaman kung natatakot eh. Wala ka namang gagawin masama. Hindi mo naman titigalpuin. Bakit tamang hinala? Adik yata. So hindi ka dapat magtamang hinala dun sa kapwa mo sa spiritual. Kasi unang-una, kung talagang sa larangan ng spiritual, ay matagal ka na, nang base sa kanilang mga kwento, hindi mo papansinin yung mga nasa paligid mo, magbububuga man yan dyan ng tigal po, paulanan ka man ng palipad hangin. Eh kasi hindi naman naabot sa'yo yung mga pinapalipad yan at ibinubugan yan. Kung talagang matagal ka na sa spiritual, di
yung pundasyon mo, makapal na yung pundasyon mo na yan. Tol, mas mahirap sa manggagamot na walang pasapian. Depende, Tol J eh. Depende paring J. Wala kasi kung ano eh. Wala akong comment dyan eh. Kung yung isang manggagamot nagpapasapi o yung isang manggagamot nagbabaklas. Kasi may mga manggagamot kasi unang inaral pagpapasampa. Tapos yung pagbabaklas hindi nila alam. Kasi ang karaniwan, pag napasampa mo, sabihin mo lang dun sa espiritong namiminsala, tanggalin mo kinarga mo, di ba kusa? Kaya yung iba, umasa sa combat healing. May mga ganun eh. Kaya nilang pasampahin, pero pagka halimbawa nakawala yung espiritong namiminsala, no, tumakas, hindi nila naipako o yung sakit nandun pa rin sa pasyente. Nahuli nila, pero yung sakit nandun pa rin sa pasyente. Pero may mga manggagamot na hindi nakakapagpasampa, ang galing magbaklas. So ako wala akong comment diyan kung sino ang magaling sa dalawa o mas mahirap sa dalawa. Wala akong comment diyan. Sa akin kasi sa sarili ko, mas inuna ko yung pagbabaklas na aralin. Pagbabaklas sa sarili ko pagka ako ay natigal po, pagka ako ay na sinubok. Danas ko sa akin sarili, tin-testing ko sa sarili ko, ginagawa ko. Then, sumunod yan, hanggang sa pagbabaklas na sa ibang tao, nakakapanggamot na ako, nakakapagpagaling na ako, then, inaral ko na yung pasampahan. So, actually, ang pasampahan, hindi lang naman panahon ng Nick Banayo o ng Lamurok Melam o ng Cabenjo. Hindi lang sa ganun. Yung time kasi ng Lamurok Melam, ni Lamurok, at ni Cabenjo at ni Nick Banayo, yun yung panahon ng pagsikat ng pagpapakilala na may ganitong pamamaraan sa combat healing. No, sila ang nagpakilala, pero ang pamamaraan ng pagpapasampa noon pa. Kasi naranasan ko yun. Sabi ko nga, 8 years old, kasama ko na sila Nanay Herminia ng Banahaw. Yung ibang mga matatanda na mga binanggit ko noon ng mga pangalan, na iba mga patay na. Mga nagpapasampa naman sila noon pa. Hindi lang sikat yung style o pamamaraan na pagpapasampa. Kailan ba nakilala yan? Sa pamamagitan ng mga pangalan na binabanggit ko, ng mga unang-unang kinapala ng muka. Totoo, kahit marinig ni Cabenjo, ni paring Nick Banayo, ni Lamurok, no? Kahit marinig nila. Kasi bakit ko sinasabi yung tatlo na yan? Kasi yan yung tatlong na yan, na tao na yan, ang dahilan kung bakit nakilala sa social media ang pagpapasampa. Dahil noon hindi kilala. Nahihiya ang mga albularyo na ilabas yung kanilang mga kaalaman sa social media. Ang mga unang mga tao na naggawa ng YouTube, no? YouTube pa, wala pang Facebook nun. YouTube. Ang mga unang mga nag-YouTube, sila Nick Banayo, si Cabenjo, si Lamurok. Yan yung tatlo na nag-aangatang mga pangalan noon sa YouTube channel. So sila yung nagpakilala ng pagpapasampa sa spiritual. So ngayon, na nakilala na ng mga tao, marami ng mga manggagamot na mga matatagal na rin ang nag-Facebook, ang nag-YouTube. Hindi nga lang ganun katangkilik kasi ang naglakas ng loob talaga yung tatlong pangalan na sinabi ko sa inyo. Totoo yung sinasabi ko sa inyo, kinapalan talaga yung mukha nila. Kinapalan nila yung mukha nila para makilala itong larangan. Diba? Kahit sino naman eh. Tignan nyo, hindi lahat ng mga manggagamot hindi sanay mag-live. Nagpo-post sila, pero yung iba parang nahihiya mag-live. Pero yung mga yan, yung tatlong binanggit ko, hindi sila nahihiya na ipakita sa social media o sa larangan ng spiritual yung kanilang kakayahan sa panggagamot hanggang sa nakilala. Kaya sinabi ko yung tatlo na yan, ang pundasyon ng social media. Hindi pundasyon ng spiritual, kundi pundasyon ng social media. Sila yung nagpasikat. Kung wala yung tatlong pangalan na binanggit ko na yan, kasi hindi pwede nating isama si Sulon eh. Sa mga sikat na nakilala sa social media, hindi pwedeng isama si Sulon. Kasi si Sulon, nang sumikat na yan, nung sumikat na tong tatlong pangalan na to sa larangan ng social media, tsaka lang lumitaw si Sulon. So, ibig sabihin, itong tatlong pangalan na to ang nagpasikat na ipakilala ang larangan ng combat healing sa social media. Kaya ito yung tinatawag nating haligi
ng spiritual social media. Haligi, kasi sila nagsimulang pasikatin. Maaring sabihin natin, mas may mga matatanda pa na mas mga talagang mga nauna sa kanila, pero yung mga matatanda na yun, hindi naglakas loob na ipakita sa social media. Itong tatlong pangalan na to, sinasabi ko na talagang literal na nagsimula upang lumaganap sa social media ang spiritual. Kaya po sila yung tinatawag na pundasyon ng spiritual sa social media. Kaya kahit saan man ako mapunta, no, sinasabi natin, dahil sila yung mga nauna sa social media, hindi man sa spiritual, no? Kasi yung iba na ikinukumpara, ganito, halimbawa, sa larangan ng spiritual, sasabihin, sino ba nauna sa inyo ni Lamoro? Magtatanong. Kung akong tatanungin ninyo, pagdating dyan, may mga nagtatanong sa akin, sino ba nauna sa inyo ni Lamoro? Ni Cabenjo? Ni Nick Banayo? Isa lang sasabihin ko, hindi ko alam. Kasi unang-una, hindi ko naman para bantayan sila eh. O para alamin kung kailan sila nagsimula sa spiritual eh. Kasi unang-una, pakikialam na yon sa personal na buhay nila. Basta ako, alam ko kung kailan ako nagsimula at may mga nakakakilala sa akin at nagpapatunay kung kailan talaga ako nagsimula. 1988, talagang nasa Manbanahaw na ako at alaga na ako ng mga manggagamot doon. Nagsisilbi na ako sa kanila. Yun lang ang tangi kong masasabi sa aking sarili. Kilala ko yung sarili ko, pero ang ibang tao, hindi ko naman para bantayan at alamin kung kailan sila nagsimula o kung sino matagal sa amin. Kasi hindi naman po magiging basihan yun at makakatulong sa sarili mo para sabihin na mas magaling ka dun sa mga tao na yun kasi mas nauna ka. Lalong-lalo na kay Cabenjo, hindi ko rin masasabi na nauna ako kasi matanda sa akin si Cabenjo. Isa pagkakaalam ko lang sa mga naririnig ko base dun sa mga kwento rin ng mga matatanda na si Cabenjo ay maliit pa lang na bata ay may kakayahan na. So ibig sabihin, maaaring nauna siya sa akin o nauna ako. Diba? Hindi namin alam. At siya ang nakakaalam sa sarili niya. Kaya yung iba, no, mahuhuli mo, may magtatanong sa'yo, kailan mo, Rock, sino ang nauna sa inyo? Bigla na lang maggaganon, lalo na pagka sa live. Kailan mo, Rock, sino nauna sa inyo? So, ang basihan ba kung sino nauna sa amin yun na mas magaling? Eh, paano kung ako nauna? Eh, di ibig sabihin, mas magaling ako sa kanya. Eh, paano kung siya ang nauna? Ibig sabihin, mas magaling siya sa akin. At bagay na hindi namin pinag-uusapan yun. Kung sino ang mas magaling. Kasi hindi lang naman yung tagal mo sa spiritual ang basehan para maging magaling ka sa spiritual. At dito sa lupa, walang magaling. Kasi kung talagang magaling ka sa spiritual, dapat hindi ka namamatay. Immortal ka. Dapat, kung magaling ka, dapat si Tresmundo ka. Kasi sabi niya, magaling daw siya eh. Yun lang masasabi ko, yung mga inaangkin yung kagalingan, sila yun. Yung mga nangaangkin na magagaling diyan, katulad ni Tresmundo, sabi nila magaling sila. Yun yung mga magagaling. Magmagaling. Sa spiritual kasi hindi po tinitignan talaga kung sinong magaling sa inyo, kung paramihan kayo ng nagamot. Hindi yun ang inaano namin. Maaari na sabihin na marami kang ang ginamot, pero ilan ba ang gumaling? Diba? So, ganun eh. Kasi sa pamamagitan ng iyong mga gawa pa rin na magiging basehan eh. Tsaka sa tiwala ng tao. Marami sa social media ang sikat na sikat ang pangalan. May million views, may million followers. Pero kung bibilangin ninyo, no, kung magsusuri kayo, sa dinami-dami ng ginagamot at tinahawakan sa loob ng isang araw, ilan ba yung gumagaling dun? Diba? Kita. Yung iba mga asar pa, lalo na yung taga-probinsya ngayon, ang lakas mga asar, sasabihin pa niyan. Pinagmamalaki niya, ako, tunay na na ganyan-ganito. No? Pinipilahan ako ng mga pasyente ko. Marami. O kumusta na yung mga nilalangaw na manggagamot diyan? Pagdating sa feedback, bagsak. Sa 50 hinawakan pasyente, mapalad na lang kung may gumaling na 2. Oh, real talk yun.
i-background check nyo. Kung sino yung sinasabi kong nagmamagaling na yan, ngayon na yan. I-background check nyo. Sabihin na natin na 50 pasyenteng inahawakan mo, 100 pasyenteng inahawakan mo sa araw-araw. Tignan nyo naman kung ilan ang gumaling. Mapalad na nga lang yung 2. Diba? Kilala nyo naman yan kung sino nasa probinsya na yan, yung sinasabi ko. Mas mabulaklak pa yung kanilang bibig kaysa sa kanilang ginagawa. So, huwag niyong maging basehan yun. Huwag niyong titignan yung mga ganong klase ng mga tao na sinasabing magaling sila. May makikita kayo dyan, karaniwan sa social media, no? Bihira mag-post. Yung iba naman, talagang naging ugali nila na mag-post, na pinipilahan sila. Wala namang problema dun eh. Diba? May mga nakita tayo, mga baguhan ng mga manggagamot, kagaya nila Apojet. Pinipilahan talaga. Pero meron ba silang sinasagasaan? Wala naman, di ba? Pinopost lang nila na marami silang ginagamot. Pero inangkin ba nila na magaling siya? Hindi naman. Di ba? Isa sa mga bago yan, si Apo J. O si Apo Philip. Isa sa mga bago na mga nasa spiritual yan. Pero nakita natin, pinipilahan sila. Pero hindi katulad nitong isang mas bagong-bago pa. Wala silang sinasabi na sila ay magaling, sila yung maraming ganyan, ganito, wala. Wala kang makikita. Nakikita nyo lang, naggagamot sila, pinopost nila kung ilan yung dami ng pasyente nila. Yun lang. Pero itong bagong sibol na to, kamusta na yung mga manggagamot dyan ng mga nilalangaw? Ano, wala na nagpapagamot sa inyo? Dito na sa akin pumupunta? O, kilala nyo yan, yung tono na yan, kung sino yan. Diba? Eh, ang masama nun, tumawid pa sa'yo, hindi naman gumaling. Diba? Tumawid nga ng dagat, pagdating sa'yo, gumaling ba? Yun yung sinasabi natin, buhat kagad ng pangalan kaysa sa kanilang mga gawa. Tira sa social media, tapos ang panakot niyan, ididemanda kita. Titira siya, pangkalahatan, in generally, lahat ng manggagamot, titirahan niya. Kamusta naman yung mga manggagamot dyan, na walang mga ginagamot? O wala na nagpapagamot sa'yo? Wala na nagpapagamot sa inyo? Nandito na sa akin lahat? O diba? Pwede siyang pumuda. Pwede siyang bumato ng mga masasakit na salita doon sa mga nananahimik na mga manggagamot. Pero pagka siya, ang binalikan ng mga manggagamot, binira siya sa social media, magdedemanda. Siya pwede. Pero yung mga manggagamot, pag bumawi, hindi pwede. Dahil nga malaki yung kinikita niya at mapera siya, malakas magdemanda dahil may pera siya. Yun ang panakot niya. Kaya imbis na tirahin ng mga manggagamot, natatakot yung ibang mga manggagamot. Kasi kaya niyang magdemanda kagad. May mga nagsasabi nga, may mga nasa likod niyan. May mga nagsasabi pang ganun. Diba? Yan sinasabi natin eh. Yun mga lods, yan yung larangan ng spiritual ngayon. Para umakyat yung pangalan nila at makilala sila sa social media, ida-down nila yung ibang mga manggagamot na mga nagsisimula pa lang, yung mga manggagamot na hindi pa ganong kilala. No? Apakan nila yun, gagawin nilang stepping stone yun. Gusto nila sila yung angat, sila yung magaling. Kita nyo nga eh, sa self-proclaim pa lang eh. Takin mong hamunin mo yung mga pasyente mo na may kung wala kang isang sakong pera, hindi ka pwedeng magpagamot sa kanya. Sino bang matinong taong manggagamot ang gagawa nun? Yung sinasabi natin sa social media, ang daming sungaw ngayon ng mga baguhan. No? Mas mabuti pa yung ibang mga baguhan dyan na walang ginawa kundi manggamot na manggamot at wala naman tinatapakan. Ito, di ko maintindihan ng tao na to kung may sakit sa utak o ano eh. Naturingang ang laki ng kinikita sa panggagamutan niya eh.
Hindi na lang manahimik, sisiraan pa yung ibang mga nasa spiritual na mga nagsisimula na manggamot. Swerte mo lang kasi nag-boom yung video mo. Kaya ka nakilala. Diba? Kapalaran mo yun eh. Eh hindi kapalaran ng ibang mga manggagamot ngayon na makilala sila agad eh. Antayin mo lang, tirik ang araw mo, tandaan mo, magdidilim din yan. Tandaan yung sinabi ko mga lods, marami mga ganyan. O, kita nyo. Ano na nangyari kay Tres Mungus? Diba? Tama yung sinabi ko, wala pang 1 taon, antayin nyo. Ang dami na naiinis dyan. Gusto na nilang puntahan doon, gusto nilang awayin. Sabi ko, wala rin naman kayo mapapala dyan eh. Alam nyo na Mongoloid, papatulan nyo pa. Pinatulan nyo yan, ano mapapala nyo dyan? Nagkagulo lang kayo, nademanda pa kayo. Pag nasaktan nyo pa yung tao, o ano nagawa nyo dyan. Kayo pa yung mali. Sabi ko, tiisin nyo lang. Wala pang 1 taon, malalaos din yung bunganga dyan. O tignan nyo ngayon, nag-aklasan yung ibang mga miyembro. Yung mga ibang miyembro niya nasa TikTok. No, nung nakaraang kausap ko. Ako galing ako kay ganito. Kay Tres Mongols. Galing ako doon, umalis ako doon. Oh. Ando sila, yung iba nandun. Nakikita nyo, nasa TikTok. Naglayasan sa kanya. Ala daw natututunan, kundi pagtitig sa araw. Santa Maria, at maghapon mo isang buong buhay mo, titigan mo yung araw. Tignan ko dyan kung makakapanggamot ka dyan. Papasukin ka ba ng anting-anting sa pagtitig sa araw? Ewan ko dyan sa mga naniniwala dyan sa tao na yan. Mas mainam pa si Hilario. Alam nyo nung si Hilario nung buhay pa? Kahit pa paano, nakakakwentuhan namin yan. Pag nagkikita-kita kami ng mga yan. Hindi naman kasalanan ni Hilario kung gagawin siyang Diyos ng mga bagong miyembro ngayon eh. Kasalanan ba ni Hilario yun na ginawa siyang Diyos? Nung mga, miyembro? Nung buhay na buhay pa yung pangalan niya, no, ni Hilario. Sabi ko sa inyo. Nakakaano namin yan, nakakadaupang palad namin yan. Sikat na sikat pa yung pangalan yan. Testingan. Minsan pumupunta kami ron. Si Cabenjo, dating kasama niya si Hilario. Totoo lang, dati si Cabenjo, dating ano ba pangalan na itong, ano na itong mga to? Tres Mundo. Dating Tres Mundo yan si Cabenjo. Kasabay nila Hilario. Mga nauna pa, may mga nauna pa dyan. Yan ang mga kasama ni Cabenjo. Talagang mga mag-aanting-anting. Tapos ngayon, biglang may nasampid dyan, na biglang bagong miyembro, naggaling-galingan. Bagong miyembro na hindi naniniwala sa anting, hindi naniniwala sa medalyon. Ang kapangyarihan daw nakukuha sa pagtitig sa araw. Tignan ko lang kung hindi kayo yung mga bagong miyembro ng mga nauto dyan, ganyo, wala pang 1 taon, mga mabulag na yung mga mata nyo katititig nyo sa araw. Yan sabi natin sa spiritual, kung lumalabas ng mga pakulo na itong mga to. Hindi na lang nag-clown eh. Dapat pumasok na lang kayo sa circus, nag-clown na lang kayo. Alam natin na may mga orasyon na ginagamit na pamamaraan na pagtitig sa araw para lumakas yung kapangyarihang spiritual. Pero yung alos araw-araw gagawin mo, titigan mo yung araw. Sa tanang buhay nyo, gagawin nyo habang nag-aanting-anting kayo, tititigan nyo lang yung araw. Tignan ko lang kung may tao pa kayong makita. Tubuan kayo ng katarata. Alam nyo ba na yung cellphone nga lang, ang lakas-lakas na ng radiation? Yung radiation pa kaya ng araw? Tignan nyo yung mga pautot na itong mga to. O nasa na? Nalaos, di ba? Huwag kayo maniniwala sa mga anting-anting. Hindi yan totoo. Isuko nyo sa akin. Ito namang mga uto-utong mga baguhan na to. Suko naman kayo. Mahal-mahal lang bilhin nyo dyan sa mga medalyon ninyo. Yung panahon na nagdasal ka, lumuhod ka, yung panahon na nagdebosyon ka, hindi ka nang hinayang doon. Inistorbo mo yung mga espiritong banal, tinawag-tawag mo, tapos bigla mo na lang ibibigay sa kanya. Baka nga pinagkakitaan pa niya yun, mga binigay niyo ng mga mutya, mga medalyon. Isurinder mo sa akin.
Kundi pa ako nababaliw sa daming gamit ko rito. Tingnan yung mga nakasabit na yan, oh. Back and forth. Oh, sa kabila pa, oh. Masusuko ko lang sa'yo. Di na, uy. Buti kung may gamit kang pumasa. Suko ko talaga sa yung mga gamit ko. Kung may gamit kang pumasa, wala naman eh. Puro butas. Bawal daw medalyon. Tapos makita mo, may binibintang gamit. Medalyon din. Kung gusto mo, ikaw lang mabibilhan. Sa'yo lang yung tunay. Hindi ko nga yata marunong magkonsagra eh. Kasi hindi ka naniniwala ka mo sa orasyon, di ba? Ano pinangkonsagra mo dyan? Yung laway mo? O, tignan mo, laos ka na. Ba? Pag bulusok at pagputok mo sa social media, yung bunganga mo, gumaganyan-ganyan, oh. Yan. Wala kang ginawa, kundi kaganyan-ganyan yung bunganga mo. O ngayon, bigla kang nalaos. Paano? Nabisto. Nabisto yung mga pinaggagawa mo. Mga solar bot at mga solar boy at girls. Sabi ni Brad Borgon. O di ba nasa na sila ngayon? Di ba noon sa loob ng isang araw, 2 beses yatang nakalive o 3? Almusal, tanghalian, hapunan. May ano pa yon, may mga record videos pa na pinopost yun. O di ba, mayat maya nasa social media. Sige ang hamon. Isuko nyo na sa akin yung mga anting-anting nyo. O ngayon, nasan ka ngayon? Di ba, nag-ipon ka ng maraming kagalit? Nag-ipon lang siya ng maraming kagalit. Mga napikon sa kanya. Sa tingin mo, kapag nalaos ka, yung mga pinaghahamon mo, yung mga pinag-aaway-aaway mo ng mga antingero na kamo, hindi tunay yung mga gamit nila, sa tingin mo, maluluma ng panahon yung sama ng loob ng mga yon? Hindi, boy. Hanggang ngayon, inaantay ka pa rin sa Mindanao. Kahit laos ka na. Sa dinami-dami ng inaway mo. Inipon mo, kaaway, hindi kaibigan. Dami kayang galit sa yung taga Mindanao, lalo na Ilaga, inaantay ka dun. Diliptunin ka. Kung subukan yung anting-anting mo dun. Lalo na yung grupo ng Ilaga, pinag-uusapan ka dun sa GC nila. Ako, inad ako dun sa GC na yun kasi nalaman nila na dati kong nasa Ilaga. Panahon ni Nanay Herminia, inad ako dun. Hanggang ngayon, di ako maalis dun. Dun lang. Tambay-tambay lang ako, nakikinig ako sa usapan. At alam mo ba na sikat ka ron? Kahit sabi mo laos ka na, yung mga, ayan o. Samahan ng Ilaga. O, hindi na ako Ilaga ngayon, ba't nandyan pa rin ako? Yan, sikat ang pangalan mo dyan. Daming galit sa'yo dyan. Kala mo ha? Kala mo lilipas yung mga itinanim mo? Nagalit dun sa mga pinag-aaway-away mo? Kahit malaos yung pangalan mo, yung galit ng mga hindi malalaos. No, dayo ka Mindanao, kaya Kabisayaan, dami sa'yo nag-aantay, promise. Titestingin yung anting-anting mo. Yan sinasabi natin sa mundo ng spiritual. Minsan, nakakasama ang social media eh. Akala natin yung spotlight nakatapat sa atin. Feeling nyo, mga artista na kayo. Sikat na sikat kayo. Tinangkilik lang ka lang ng ilang tao. May mga ilang tao lang naniwala sa inyo. Akala ninyo buong planetang Namek o planetang Mars naniniwala na sa inyo. Ngayon, dun sa mga pinagmumura mo, dun sa mga pinaglait-lait mo, nalaos ka, o ngayon yung katubusan niyan. Tignan mo, matatawa na lang siguro ako pag nabalitaan ko kung hindi ka nagulpi sa isang lugar. Masama niyan, kung ano pa mangyari sa yung masama doon, sa galit sa inyong mga yan. Ang tae mo ba naman pati Mindanao, hamunin mo? Lahat ka mo sa spiritual eh. Eh, asan ba mayroon lang sa spiritual? Sa Luzon lang ba? Luzon, Visayas, Mindanao yan. Hindi totoo yung mga anting-anting nyo. Sasabihin mong ganyan. Sinong inaway mo? Buong Pilipinas na mga nag-antingero. Ingat ka, boy. Yun lang masasabi ko sa'yo, ingat ka. Dami-dami nga awayin yung mga antingero pa. Alam mo na nagkakaisa yan. Kahit
Lahat dito sa Luzon, kahit sabi mo, nakikita mo nag-aaway-away sa social media yan, may pagkakataon na nagkakasundo yan. Visayas, dami nag-aanting. Mindanao, ilan ba ang merong antingero sa Mindanao? Lahat yun. So, ibig sabihin, lahat yun, inaaway mo. Tingin mo, pinaliit mo mundo mo. Kahit na nalaos ka na, yung mga pinagsasabi mong masasakit na salita sa antingero, nakatatak yun. Pinaliit mo mundo mo eh. Natingin nyo ba yung tao na yan nung kalagitnaan ng pagputok niya sa social media? Hindi nag-ingat yan? Nag-iingat din yan. Pustahan tayo, takot din pumunta sa ibang lugar dyan sa dami ng inaway niyan. Baka nga pagka umalis yan, nakatinted pa yung sasakyan yan eh. Sobrang dami ng galit dyan. Sa Quiapo, pinag-uusapan din yung pangalan niyan. Ang daming inis dun. Pag makita nga daw yun sa Quiapo, tatadya ka na lang daw bigla yan eh. Google Pay daw yan dun eh. Ang daming ko nakausap dun ng mga antingero. Kamusta na si ano? Kamusta na si ganito? Binabanggit nila. Bakit wala na sa social media? Di na namin nakikita. Sabi ko, wala na. Nalaos na yata eh. Nagsawa na yata yung tao sa bunganga niya. Sabi, naalala ko pa nung mga hinahamon nun yung antingero. Pag makita namin dito yan. O kita mo yung mga sabi dun ng mga tao ron. Makita ka daw dun. Lumamang yung bibig niya kaysa dun sa mga kapatunayan. Mabuti pa yung mga bagong antingero, ngayon, yung mga bago, mga nag-aaral sa spiritual. Hala, sige pa testing ng gamit kahit nagkanda butas-butas yung mga medalyo nila. Sige lang. Sikap pa rin sila matuto sa anting-anting. Sikap pa rin sila matuto sa pag-spiritual. Tignan mo, balang araw, may mga gamit na mapapatalab na yung mga yan. May mga gamit na magagaling. Kasi hindi nagsawa sa pagpapalago ng kaalaman sa spiritual eh. Sa totoo lang, ang dami sa social media ngayon. Nakikita talaga ng buong nag-aanting-anting, no? Pinopost pa nila. Hala, butas sa mga medalyon eh. Hindi, makita mo ilang araw. Ayan na naman, magpapatesting na naman. Ibig sabihin nun, sa mga pagkakamali nila, doon sila natututo. Ginagawa nila, sinisikap nilang matuto talaga. Hindi yung sinisikap nila na iangat yung pangalan nila na magaling kuno yung gamit nila. Walang ganun. Bihira tayo makakita ng ganun eh. Karaniwan ngayon talaga nagsisikap matuto, magkaroon talaga ng mga literal na gamit talaga na mahusay sa bala. Pero ito, nalaos ka. Ingay mo kasi. Nauna yung yabang sa'yo eh. Hindi daw totoo yung medalyon. Tapos ang dami palang binibentang medalyon nitong tukmol na to. Mantakin mo, 22 lang ipinambaril, butas. Oh. Diba? Sino ngayon umani ng kalokohan mo? Ikaw. At yung pagmumukha mo, hindi na yan mabubura sa social media. Depende na lang kung magsusorry ka at kakainin mo yung salita mo. Pag kinain mo yung salita mo at nagsorry ka, baka mapatawad ka pa ng mga taong inaway mo noon. Sige lang, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Ngayon, sumusundot-sundot pa rin si Kuloko eh. Minsan nakikita ako, sumusundot-sundot pa rin eh. Nag-aano pa rin, tinitira pa rin yung mga nag-aanting eh. Konti na lang, kasi wala na nanonood eh. Pag tinignan mo yung views ng nanonood sa kanya, 20. Yung mga naglalike, yung mga tangang member niya, na mga nagsisuko ng mga medalyon sa kanya. Ayan, tignan nyo, Gulatan na lang na may makaunang na baril. Saan ba yun yung comment? Gulatan na lang na may nakabaril sa ulo. Tas pinutok, ayun, may alkansya sa ulo. Kita nyo?
Di ba? Parang banta na yung mga ganyan salita. O bakit sila magsasalita ng ganyan? Sa tindi ng galit sa'yo. Yung sinasabi ko sa'yo. Parang kilala ko po yan. Kahit ako na turn off po sa kanya. Believe na sana po ako sa kanya pero mahangin at mahilig mag-away. Sana po tayong mga spiritual, pag-ibig ng Diyos at ipagpatuloy sa kapwa ang cultivative natin. Wala po dapat na competition. Diba? O kita mo, competition. Kasi siya lang daw ang magaling eh. Hindi daw totoo yung anting-anting eh. Tama yung mga comment dyan. Kumpara mo yung mga comment dito, tsaka comment dun sa mga, sa ano mo, sa account mo. Mas marami nang aaway sa'yo. Kung dito may mga basher, mangilan-ngilan lang yan. Mas marami pa rin yung mga kaibigan at kakilala ko. Ikaw, wala eh. Inaway mo lahat eh. Sabihin mo ba naman na ang anting-anting ay peke? Isan lang ba may nag-aanting-anting? Sa Luzon lang ba? Luzon, Visayas, Mindanao yan. May mga nag-aanting-anting. Hindi ibig sabihin, peke din yung mga gamit ng lahat ng mga ano. Kung ngayon, tignan natin kung ano nangyari sa'yo. Maluluma yung pangalan mo, pero yung kasalanan mo, hindi na yan maano. Hindi na yan mapupugnaw. Nakatatak na sa isipan ng mga inaway-away mo yan. Mana pa, kung magsusori ka dyan at kakainin mo yung mga sinabi mo. Pag sinabi mong, totoo pala yung anting-anting, pasensya na kayo, ayan. Baka baka malubag pa yung kalooban ng mga ng mga inaway mo. Wala siyang kaibigan eh, kaya ganun ang mentalidad. Kahit sino naman di makikipagkaibigan dyan. Sabi ko nga, ang mga naniwala lang dyan, mga tanga eh. O ngayon, tignan nyo, nilamon na nila yung katangahan nila. Kung saan sila matatagpuan ngayon, nasa TikTok. At least, natuto na yung mga tumalikod dyan. Totoo yun. Kung napanood nyo dun sa TikTok live ko, nag-live ako, tanungin mo sila, ano natutunan mo dun? Wala, pagtitig sa araw. Sa pamamagitan ng pagtitig sa araw, magkakaroon doon ng kapangyarihan. Sabi ko nga, buti hindi kayo nagkaroon ng katarata. Tawanan pa nga sila eh. O bakit sila nagtatawanan? Kasi nagising sila sa katotohanan na wala kang tinuturong maayos. Diba? So, yun na lang masabi ko kaibigan. Ingat ka na lang. Mapadpad ka man sa mga lugar ng mga pinag-aaway mo. Nawa, ligtas kang makauwi. So, yun mga lods, di na tayo magtagal sa ating video. No? Yung sinasabi ko kanina, yung sa klase ng ritual. Yung mga sinabi ko nung unang video pa natin. Gusto lang yata magpa-wet po. Baka gusto lang magpa-wet po niyan. Parang baliw yun, Commander. Praho, mabubulag ka dun pagtitig sa araw. Totoo talaga. Magkaroon pa ng katarata yung mata ninyo. Yung sinasabi natin sa pag-spiritual, hindi basta-basta ang pag-spiritual. Yung sinabi ko sa inyo, yung video na nilabas ko kanina, isang babala yun, na hindi basta-basta ang pag-ritual, pagpuputol ng sumpa, kasi maaaring mag-trigger lumakas pa yung sumpa, o kaya naman, yung tao hindi talaga sanay sa spiritual, bigla ka mag-ritual dyan, sa'yo lumipat yung sumpa. So, yun, yung mga papakaingatan natin. Hindi yun pananakot o hindi pagmamagaling. Isang bagay na sinasabi ko sa inyo na pwedeng mangyari sa spiritual, na maaaring sa inyo tumama yan. Jean Armelos, anong parang baliw? Anong parang? Baliw talaga yun. Sino ba naman matinong manggagamot ganun mindset? Diba? May may lalim. Kita ninyo kahit hindi yan nagmura, kahit hindi yan nagsalita ng anuman, sinasabi lang niya,
Anong parang? Baliw na daw talaga. O di ba? Ibig sabihin, may hugot yan, mga ganyan. May mga literal na mga galit yan. Hindi man yan nila ibandera yung galit nila. Sabi ni Axel Dali, sa gabi dapat para di masakit sa mata. O, titigan mo yung araw sa gabi. Isa rin to eh, no? Saan ka nakita ng araw sa gabi? Pasaway. Ayaw nila maniwala sa anting pero pag nakulam, saan ang takbo, di ba sa albularyo? Yun nga, sinasabi natin eh. Kahit yung ibang mga yung ibang mga miyembro nila, pupunta sa ibang albularyo para magpagamot. Panggamot na yung tubig eh. Wiwisikan ka, kaya babasain. Yung ginamot ka na daw nun. Steve James, to okay lang, Lods. So, ayan mga Lods, yun lang yung topic natin. At ako'y nagugutom na naman. Bilis ko magutom. 6:37 pa lang. Napagagal live natin kanina. Thank you din sa nag-send sa atin ng star. So yun, babay-babay na mga Lord kasi ako ay nagugutom. Kakain muna ako. Dito, Lodi, ganun din po sa amin. Meron di naniniwala sa spiritual. Ako bago pa lang magsimula ang di pa ibang tao sa akin. Nahayaan ko na lang. Ganyan talaga sa spiritual. Kahit kamag-anak mo, hindi maniniwala sa'yo. Pero pag marami ka nang napatunayan, marami ka nang ginamot o na napagaling, maniniwala din yun sa sila. O kaya naman, pag sila nagkasakit at ginamot mo sila, maniniwala na rin yan. Kasi may napatunayan ka na. Pag marami ka nang napatunayan, marami nang maniniwala sa'yo. Lalo na kung nagiging tapulan ka na ng kwento. Halimbawa, yung may nagginamot ka, no, napag-uusapan na sa mga barabarangay na, ay, may magaling na manggagamot doon, napagaling. Yun na nagpagaling sa akin, yung mga ganon na mga kwento. No, kakalat ng kakalat yun eh. Yaan mo lang kung di sila naniniwala. Hindi naman natin kailangan i-please na maniwala sila. Ang pinaka-importante lang talaga dyan ay yung dedication mo sa spiritual. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo na wala kang ibang tinatapakan na tao, nasasagasaan. Basta sa tingin mo tama yung ginagawa mo at nasa paglilingkod ka pa sa Diyos, pagpatuloy mo lang yan. Huwag mong isipin yung mga taong hindi naniniwala sa iyo. Diyos ang gagawa ng paraan para maniwala yung mga yan. Either na magkasakit din sila at ikaw yung gumamot, mga ganong klase. Darating ang araw na hindi na sila gumaling sa ospital, nahihiyaman yan sa iyo dahil kung sa mga pinagsasabi nila at paninira sa iyo, no? At hindi nila paniniwala. Pag hindi sila napagaling ng ospital, hahanapin ka rin yan. Lalapit din sa iyo yan. Diyos ang gagawa ng paraan yan. No, yaan mo lang. Kasi hindi lang naman ikaw nakakaranas ng ganyan, marami tayo. Kahit nasabihin mong kami mga matatagal na sa spiritual, nakakaranas pa rin kami ng ganyan na hindi naniniwala sa amin. So, hayaan mo lang sila, hindi natin kailangan i-please yung mga ganyan tao na para paniwalaan tayo. Basta patunayan mo sa iyong sarili na marami kang magagawa ng mga kahima-himalang mga bagay, kagaya ng pagpapagaling ng mga iba't ibang uri ng karamdaman. Isang bagay yun na sampal sa mukha nila. No? Kasi kung hindi sila naniniwala, mangilan-ngilan lang yan. Yung iba dun, unti-unti nang maniniwala. Sa loob ng isang pamilya na may mapagaling ka sa isa sa sakit nun, halos isang buong pamilya mapapaniwala mo na yun. Kung kamag-anak mo pa, siguro nagsisimula ka pa lang, hindi ka pa ganong kilala, mangilan-ngilan pa lang yung mga ginagamot mo, pag dumami yan, baka sila na mismo lumapit sa'yo. So yun, isang mapagpalang gabi sa lahat, mga idol, at tayo ay, ako'y nagugutom na talaga. Pag nagugutom ako, sumasakit ang ulo ko. So, kakain na muna kami. Babay na sa inyong lahat, no? God bless you more, mga idol.